Ngayon ay sisimulan na natin ang pagtalakay sa Valle Salvaje. Sa mga gustong manood ng aming paliwanag tungkol sa dramang ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming Cinema Insight English channel at patuloy na suportahan kami. Maraming salamat. Ginagawa ng kabanatang ito ang Valle Salvaje na mas madilim at mas misteryoso. Mula pa sa simula, isang nakakakilabot na tanong ang lumitaw. Paano kung ang pinaghihinalaang nag-utos ng pagpapalit ng bata ay hindi ang tunay na salarin, kundi isang taong matagal nang nagtatago ng lihim? Nakikita, ngunit hindi nakikilala. Ang kaisipang yun lamang ay nagbabago sa buong salaysay. Pagdating ni Jose Luis sa salon, umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang tinig ni Victoria. Natagpuan niya itong nakahandusay sa sahig. Mahina, wasak, ngunit buhay. At hindi siya nag-iisa. Bumalik din si Damaso. Aksidente ba ito? O may nagtiyak na pareho silang makaligtas? Ang eksena ay puno ng damdamin, ngunit may estratehiya. Ang kahinaan ni Victoria, ang kanyang mahinang tinig, hindi lamang palatandaan ng pisikal na panghihina, kundi mga kasangkapan ng kontrol. Marahil mas marami siyang alam kaysa sa kanyang ipinapakita. Samantala, niyakap ni Mercedes si Damaso, ngunit ang yakap ay tahimik, walang tanong, walang hiling. Bakit? Sapagkat sa Valle Salvaje, ang katahimikan ay hindi kailanman inosente. Ang katahimikan ay nangangahulugan ng proteksyon o pakikipagsabuatan. Dumating si Enriqueta at tumaas ang tensyon. Ramdam niyang may mali. Binantaan siya ni Alejo, sinabihang huwag ulitin na si Baristo ay anak ni Domingo. Sinubukan siyang pakalmahin ni Braulio, ngunit tumanggi si Enriqueta. At narito ang susi. Kapag ang isang tao ay tumugon nang may matinding galit sa isang paratang, hindi iyon simpleng pagtanggi, kundi pagtatanggol sa mas malalim na lihim. Kaya't si Alejo ba ay nagtatanggol lamang ng kanyang dangal o itinatago ang tunay na pagkakakilanlan ni Baristo? Marahil ang problema ay hindi si Domingo, kundi isang taong hindi dapat mabunyag kailanman. Walang ebidensya si Enriqueta, ngunit may kutob siya. At sa seryeng ito, ang kutob ay mas mapanganib kaysa ebidensya. Habang lumalago ang hinala, pumapasok tayo sa palasyo. Nawala ng kontrol si Jose Luis. Ang kanyang galit kay Don Hernando ay hindi lamang puot, kundi takot. Alam niyang kapag lumabas ang ilang katotohanan, mawawala hindi lamang ang dangal, kundi ang kalayaan. Sa kabilang banda, ang Marquis ay kalmado, hindi pangkaraniwang kalmado. At ang kaibahang iyon ang pinakamalaking pahiwatig. Kapag ang isang tao ay sobrang kalmado, ibig sabihin, alam na niya ang lahat. Ipinapakita ng kabanatang ito, ang Valle Salvaje ay hindi lamang drama ng pamilya. Bawat katahimikan, bawat tingin, bawat pagtanggi ay bahagi ng mas malaking lihim. At dito, lalo pang nakakaistorbo ang kwento. Sapagkat kapag lahat ay nanginginig, ang hindi nanginginig ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. Kaya ano ang taglay ng Marquis na wala ang iba? Impormasyon, ebidensya, o kontrol sa mga tao. At nang hindi na matiis ni Jose Luis, ibinuhos niya ang kanyang galit kay Rafael. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang malupit, kundi nagbubunyag. Huwag mo akong tawaging ama, sapagkat hindi na kita ama. Ang linyang ito ay hindi lamang emosyonal na karahasan. Ito ay pahiwatig. Nagsasalita ba siya mula sa puot o mula sa katotohanan? Narito ang pinakanakakabagabag na twist. Paano kung si Rafael ay hindi tunay na anak niya? At paano kung ang pagtanggi ay hindi biglaan, kundi bunga ng isang katotohanang matagal nang natuklasan? Pagdating kay Matilde, tila payapa ang kanyang kwento. Ngunit sa Valle Salvaje, walang payapa. Kinumpirma ng kurandera ang matagal nang hinala. Ang kawalan ng pagdurugo ay hindi masamang palatandaan, kundi kabaligtaran. Si Matilde ay buntis. Dapat sana'y masayang balita. Ngunit sa isang bahay na puno ng lihim, pagtataksil at kasinungalingan, ang pagsilang ng bagong buhay ba ay biyaya o sumpa?
Dumating na tayo sa puso ng episode. Bumalik si Luisa sa pamilihan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi upang maghanap ng banayad na sagot, dumating siya upang hingi ng katotohanan. Hinarap niya si Aurora, at ang nangyari ay nagbago ng lahat. Hindi tumanggi si Aurora, hindi tumakas. Bagkus ay nag-alok ng kasunduan. Iyon lamang ay isang dituwirang pag-amin. Sapagkat ang taong walang itinatago ay hindi nakikipagkasundo sa katotohanan. At dumating ang pinakamahalagang sandali. Isang pangalan. Isang pangalang kayang gumuho ng lahat ng ating pinaniniwalaan. Ngunit may isang banayad na detalye na madalas hindi napapansin. Naglatag si Aurora ng kondisyon na si Luisa ay hindi na muling mang-istorbo sa kanya. Hindi lamang ito proteksyon, kundi takot. Takot na kung magpapatuloy si Luisa sa paghuhukay, may mas nakakatakot pang lilitaw. Kaya nananatiling tanong, si Aurora ba ang tunay na salarin o isa lamang piyesa sa mas malaking laro? Samantala, hinanap ni Luisa si Alejo, umaasang makapaghingi ng tawad, maayos ang nasira. Ngunit hindi siya pinansin ni Alejo, walang salita, walang tingin. At ang katahimikan ay mas mabigat kaysa anumang sigaw. Sapagkat si Alejo ay hindi sugatan, siya'y nadismaya. At ang pagkadismaya ay hindi madaling maghilom. Ngunit maaari rin itong maging estratehiya, isang kalkuladong distansya, marahil paraan upang protektahan ang sarili o ang iba. Kung tunay na alam ni Alejo kung sino ang nasa likod ng pagpapalit ng bata, marahil sinasadya niyang umiwas upang hindi na masangkot pa. Sa huli, dumating ang pag-uusap kay Barbara. Ibinunyag ni Luisa na hawak na niya ang isang pangalan. At ang bigat ng kanyang mga salita ay hindi nag-iiwan ng pagdududa. Hindi ito karaniwang lihim. Ito ay dinamita. At dito, lalo pang lumulubog ang Balye Salbahe sa dilim. Sapagkat kapag lahat ay nanginginig, ang hindi nanginginig ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. Kaya ano ang taglay ng marki na wala ang iba? Impormasyon, ebidensya, o kontrol sa mga tao. At nang hindi na matiis ni Jose Luis, ibinuhos niya ang kanyang galit kay Rafael. Ang kanyang mga salita, "Huwag mo akong tawaging ama, sapagkat hindi na kita ama," ay hindi lamang malupit, kundi nagbubunyag. Nagsasalita ba siya mula sa puot o mula sa katotohanan? Narito ang nakakabagabag na twist. Paano kung si Rafael ay hindi tunay na anak niya? At paano kung ang pagtanggi ay hindi biglaan, kundi bunga ng isang katotohanang matagal nang natuklasan? Pagdating kay Matilde, tila payapa ang kanyang kwento, ngunit sa Balye Salbahe walang payapa. Kinumpirma ng kurandera ang matagal nang hinala. Ang kawalan ng pagdurugo ay hindi masamang palatandaan, kundi kabaligtaran. Si Matilde ay buntis. Dapat sana'y masayang balita, ngunit sa isang bahay na puno ng lihim, pagtataksil at kasinungalingan, ang pagsilang ng bagong buhay ba ay biyaya o sumpa? Muli, bumalik si Luisa kay Aurora. Sa pagkakataong ito, hindi para sa banayad na sagot, kundi para sa katotohanan. Hindi tumanggi si Aurora, hindi tumakas. Bagkus ay nag-alok ng kasunduan. Iyon lamang ay isang dituwirang pag-amin. At dumating ang sandali. Isang pangalang kayang gumuho ng lahat. Ngunit naglatag si Aurora ng kondisyon, huwag na siyang gambalain ni Luisa kailanman. Iyon ay takot, hindi proteksyon. Takot na kung magpatuloy si Luisa, may mas nakakatakot pang mabubunyag. Samantala, nanatiling tahimik si Alejo, hindi pinansin si Luisa. Ang kanyang katahimikan ay mas mabigat kaysa anumang sigaw. Marahil iyon ay pagkadismaya, marahil estratehiya, marahil alam niya ang katotohanan at piniling huwag nang masangkot. Sa pagtatapos ng episode, hawak ni Luisa ang isang pangalan. Nanginginig si Aurora sa likod ng kanyang kondisyon. Nananatiling tahimik si Alejo sa kanyang distansya. At si Matilde ay nagdadala ng bagong buhay sa isang bahay ng mga anino. Lalong lumubog sa dilim ang Balye Salbahe. Sa huli, dumating ang pag-uusap kay Barbara. Ibinunyag ni Luisa
Nahawak na niya ang isang pangalan at ang bigat ng kanyang mga salita ay hindi nag-iiwan ng pagdududa. Hindi ito karaniwang lihim, ito ay dinamita. At dito, naiwan ang mga manonood na nakabitin. Ang pangalan ay hindi binanggit, na pumipilit sa atin na tingnan ang bawat eksena sa bagong pananaw. Sapagkat kung ang pagpapalit ng bata ay hindi hiwalay na insidente, kundi bahagi ng mas malaking planong tumagal ng maraming taon. Kung gayon ang layunin nito ay hindi lamang itago ang katotohanan, kundi bumuo ng bagong, huwad na katotohanan. Isang katotohanang dinisenyo upang protektahan ng isang tao o wasakin siya sa tamang oras. Narito ang pinakanakakatakot na posibilidad. Ang Marquis ay hindi lamang minamanipula ang kasalukuyan, kundi humihila ng mga tali sa loob ng maraming taon. Ang pagpapalit ng bata ay hindi isang desisyon lamang, kundi bahagi ng mas malawak na estratehiya ng lahi, mana at kapangyarihan. Nagbigay ng pangalan si Aurora, ngunit hindi natin narinig, at ang katahimikan ay lalo pang nakakatakot. Ang katahimikan dito ay hindi pagtatago, kundi hudyat na ang pangalan ay napakalaki. Isipin kung ang pangalan ay hindi sorpresa, kundi kumpirmasyon ng matagal ng hinala ni Luisa, ebidensyang kailangan niya. At kung ang pangalang iyon ay kabilang sa isang taong malapit kay Adriana, naroon sa kapanganakan, sa sandali ng kaguluhan, kung gayon, ang pagkawala ni Aurora ay nagiging mas makahulugan. Hindi iyon aksidente, iyon ay utos, at tanging isang taong may tunay na kapangyarihan ang makakagawa nito. Kaya sino ang may ganoong antas ng kapangyarihan? Ang nakakabagabag na twist ay ang posibilidad na mas malalim ang pagkakasangkot ni Mercedes. Naroon siya sa mahahalagang sandali, nagpapakita ng emosyon ngunit alam kung kailan mananatiling tahimik. Ang kanyang matinding yakap kay Damaso, ito ba ay aliw o takot? Takot na baka magsalita si Damaso, sapagkat ang kanyang pagbabalik ay isang nakatakdang pagsabog. Alam niya ang nangyari, kung paano sila nakaligtas, at higit sa lahat, kung sino ang may nais na hindi sila makaligtas. Bakit walang direktang nagtatanong kay Damaso? Bakit tila lahat ay tahimik? Sapagkat lahat ay natatakot sa sagot. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng tanong, kundi takot na mabunyag ang hindi dapat marinig. Samantala, ang pagbubuntis ni Matilde ay nagiging mas mabigat. Hindi lamang ito bagong buhay, kundi bagong piyesa sa laro. Isang potensyal na tagapagmana, bagong sentro ng tunggalian, sa pamilyang ang dugo ang nagtatakda ng lahat. Pansinin ang mga reaksyon, pag-asa na may halong presyon. Para bang may nakakaalam na ang batang ito ay magdadala ng pagkakahati. Ang paglalakbay ni Luisa sa kabanatang ito ay tahimik, ngunit nakapipinsala. Inakala niyang ang pagkuha ng pangalan ay kapangyarihan, kalinawan, kontrol. Sa halip, nakamit niya ang pasanin. Isang pasaning nagbago sa kanya na pumilit sa kanyang makita ang lahat ng iba. Sapagkat ngayon, alam na niya ang isang bagay na hindi niya dapat malaman. At ang katotohanan ay hindi kailanman magaan, lagi itong mabigat. Nang ibahagi ni Luisa ang pangalan kay Barbara, may sandaling katahimikan, puno ng kahulugan. Sa unang pagkakataon, nakinig si Barbara. Ito ba ang kanyang pagbabagong anyo? O matagal na ba niyang alam? Lalong naging nakakaistorbo ang kwento. Kung may hinala si Barbara, kung sangkot si Mercedes, kung kontrolado ng Marquis ang laro, at kung nanginginig si Jose Luis sa takot na mabunyag, hindi na tayo humaharap sa isang salarin. Nasa harap tayo ng isang sapot. Isang sapot na hinabi sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng mga lihim, desisyon at katahimikan. At ngayon, nagsisimula na itong mapunit. Bago ang pagsabog, may isang banayad na detalye na hindi maaring baliwalain. Si Rafael, itinakwil ng sariling ama, pinahiya, tinanggalan ng pagkakakilanlan. Ang mga sugat na tulad nito ay hindi nawawala, nagbabago sila.
At narito ang isa pang tanong. Paano kung si Rafael mismo ang magsimulang maghanap ng katotohanan? Paano kung siya ang magdugtong-dugtong ng lahat? Matuklasan ang tunay na nangyari. Sapagkat ang taong may nais patunayan ay nagiging pinakanakakabigla. At kung matuklasan ni Rafael ang kanyang pinagmulan, ang kanyang pamilya, ang misteryo ng pagpapalit ng bata, hindi lamang mga lihim ang guguho, kundi ang buong imperyo. Narito ang ubod ng ideya. Kung ang pangalang ibinunyag ni Aurora ang tunay na pagsabog, sino ang unang gagamit nito bilang sandata? Si Luisa? Para sa hustisya? Ang Marquis? Upang mapanatili ang kontrol? O isang taong hindi pa nakikita na matagal nang gumagalaw sa mga anino? Kapag tila lahat ay nakahanay, may bagong bitak na lilitaw. Mas malalim, mas mapanganib. Sapagkat ang oras ay hindi tumutugma. Ang muling paglitaw ni Victoria ay nangyari eksakto sa sandaling pinakamabigat ang presyon kay Jose Luis. At ang kakaibang pagkakatugma ng oras na ito ay maaring susi sa buong misteryo. Nagsalita si Aurora sa mismong sandali na handa nang sumuko si Luisa. Nanatiling tahimik ang Marquis sa mismong oras na hinihintay ng lahat ang kanyang reaksyon. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga galaw sa isang laro ng perpektong tiyempo, estratehiya. Kaya't isipin, kung lahat ay tila wala sa kontrol, marahil hindi ganoon. Marahil may isang humihila ng mga tali, tinitiyak na ang mga pangyayari ay umuusad ayon sa plano. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang nakasalalay sa kaalaman ng mga lihim, kundi sa kaalaman sa mga tao. Kung paano sila tutugon, kailan pipindutin, kailan uurong. Narito ang lumilitaw na sentrong pahiwatig. Sa Balye Salbahe, ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pinakamalakas sumigaw, kundi sa marunong maghintay. At dito, muling bumalik si Victoria sa gitna. Ang kanyang katahimikan ay napaka-perpekto. Hindi siya nag-akusa, hindi nagpaliwanag, hindi nanisi. Lumitaw lamang siya sa tamang sandali. Kaya siya ba ay tunay na biktima? O nakaligtas na natutong maglaro gaya ng kanyang mga kaaway? Sa kanyang mga mata, sa loob ng kanyang kahinaan, naroon ang kalkulasyon. Kung gayon, ang kanyang pagbabalik ay hindi aksidente, kundi isang galaw. Ngunit laban kanino naglalaro si Victoria? Laban kay Jose Luis? Laban sa Marquis? O laban sa isang taong hindi pa natin nakikita? At sa paghahanap ng sagot, isa pang hibla ang nagsimulang kumalas, si Damaso. Ang kanyang pagbabalik ay tila kaginhawaan, ngunit sa katotohanan ito ay banta. Siya ay saksi, isang buhay na alaala. At sa mundong nais ng lahat na ibaon ng nakaraan, ang taong nakakaalala ang nagiging pinakamalaking panganib. Ngunit pansinin, si Damaso ay tahimik. Hindi siya nagsasalita, hindi nagbubunyag, hindi humaharap. Bakit? Katahimikan ba yun ng takot o paghihintay ng tamang oras? Sapagkat kung magsasalita si Damaso, hindi ito magiging bahagya. At kapag nangyari iyon, hindi na mapipigilan ang mga kahihinatnan. Balik kay Luisa, hawak niya ang pangalan, ang kayang gumuho ng lahat. Ngunit hindi pa niya ito binabanggit. At iyon ang tunay na kapangyarihan. Hanggat nananatiling hindi binabanggit ang pangalan, ito ay lihim, isang kontroladong puwersa. Kapag nabunyag, hindi na ito lihim kundi tunggalian. Kaya't ang hindi maiiwasang tanong, ano ang hinihintay ni Luisa? Ang perpektong sandali o sapat na tapang? Sapagkat sa Balye Salbahe, ang pagsasalita ng katotohanan ay hindi gawa ng hustisya. Ang pagsasalita ng katotohanan ay deklarasyon ng digmaan. Sa gitna ng lahat ng ito, ay nananatiling kakaibang pakiramdam na may isang taong laging isang hakbang na nauuna. Isang taong alam na nagsalita na si Aurora. Isang taong nakakaalam na hawak na ni Luisa ang pangalan. Isang taong nakahanda na sa susunod na galaw. Kung gayon, ang susunod ay hindi pagbubunyag, kundi reaksyon. At ang reaksyong iyon ay maaaring tahimik o sakuna.
Sapagkat kung kumilos ang taong yon, bago pa mabunyag ang pangalan, magbabago ng lubusan ang mga patakaran ng laro. Maaaring madiskredito si Luisa, mabura ang ebidensya, o mas masahol pa, ang mga nakakaalam ng sobra ay patahimikin. Kaya't ang tunay na panganib ay hindi ang pagtuklas ng katotohanan, kundi ang mabuhay matapos itong malaman. Sa Valle Salvaje, habang mas lumalapit ang isang tauhan sa mga sagot, mas mataas ang presyong binabayaran. At ngayon, si Luisa ang pinakamalapit sa lahat. Kaya nananatiling tanong, kung ikaw ang nasa kanyang lugar, bibigkasin mo ba ang pangalan? Alam na maaari nitong wasakin ang lahat? O mananatiling tahimik upang protektahan ang sarili? Si Victoria ba ay naglalaro ng sariling laro o isa pa ring piyesa sa tabla ng iba? At sa sandaling ito, sino ang pinakamapanganib? Ang markina kumokontrol mula sa anino o ang isang taong hindi pa natin nakikita ang tunay na mukha? Salamat sa patuloy na pagsubaybay sa bawat pagsusuri, hinala at nakatagong pahiwatig sa kwentong ito. Ang inyong mga teorya ay madalas nagbubukas ng mga banayad na detalye na hindi napapansin ng iba. At iyon ang lalong nagpapatingkad sa kasaysayan. Naway matagpuan ninyo ang kapayapaan, kalinawan, at kahandaan, sapagkat ang susunod na yugto ay maaring baguhin ang lahat ng ating pinaniniwalaan. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel, M.